Makinig kang mabuti. Nag-abroad ka, nagbayad ka ng malaking placement fee, pumirma ka ng isang taong kontrata. At pagdating mo sa ibang bansa, ibang trabaho ang binigay sa'yo. At pagkatapos ng ilang linggo, walang babala, walang hearing, walang notice, sinabihan ka na lang, kunin mo na ang passport mo, mag-prepare ka na para umuwi. Iyan ang nangyari kay Joy Cabiles. At ang tanong na dapat nating sagutin sa kaso niya. Ano ba talaga ang karapatan ng OFW kapag may ganitong nangyari sa iyo? Pag-usapan natin ang kasong Samir Overseas Placement Agency Incorporated versus Cabiles, GR number 170139, decided on August 5, 2014. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Noong taong 1997, si Cabiles ay nag-apply sa Samir Overseas Placement Agency Incorporated, isang licensed recruitment agency dito sa Pilipinas. Nag-apply siya para sa posisyon ng quality control worker sa Taiwan. Tinanggap ang kanyang aplikasyon, pumirma siya ng isang taong employment contract na may buwan ng sweldo na 15,360 new Taiwan dollar. Ayon kay Cabiles, siningil siya ng Samir ng placement na 70,000 pesos. Noong June 26, 1997, ini-deploy siya sa Taiwan Wakul Company Limited. Pero pagdating niya roon, hindi bilang quality control worker ang trabaho na ibinigay sa kanya. Bilang isang cutter ang ibinigay na trabaho. Ibang trabaho, hindi ang napag-usapan sa kanyang kontratang pinirmahan. At pagkatapos lamang ng 18 araw, noong July 14, 1997, isang kinatawan ng Wakul na nagngangalang Mr. Wang ang lumapit sa kanya at sinabi na siya ay terminated na. Pumunta siya sa opisina para kunin ang kanyang salary at passport at umuwi na sa Pilipinas. Walang notice, walang hearing, walang babala na may problema, walang paliwanag kung bakit siya na-terminate. Binayaran si Cabiles ng 9,000 new Taiwan dollars para sa kanyang 18 araw na trabaho. At ibinawas pa ang 3,000 new Taiwan dollars para sa kanyang ticket pauwi sa Maynila. Umuwi siyang may maliit na pera. Umuwi siyang talo. Umuwi siyang may isang taong kontrata na hindi natapos. Noong October 15, 1997, nag-file ng complaint si Cabiles sa NLRC laban sa Samir at sa Wakul. Iniklaim ni Cabiles na siya ay illegally dismissed, na dapat ma-refund ang kanyang placement fee, na mabayaran ang natitirang bahagi ng kanyang kontrata, pati ng moral at exemplary damages para sa kanya. Ang sagot ng Samir, tinanggal si Cabiles dahil sa kanyang inefficiency at negligence. Hindi siya nagtupad sa work requirements ng employer. Sinabi rin ng Samir na ang accreditation nila sa Wakul ay nailipat na sa ibang agency, kaya daw sila ay hindi na dapat managot. Inidismiss ng labor arbiter ang complaint ni Cabiles. Binigyan ng kredibilidad ang sinabi ng Samir na may inefficiency. Pero nang mag-appeal si Cabiles sa NLRC, binaligtad nito ang desisyon ng labor arbiter. Ayon sa NLRC, illegally dismissed si Cabiles. At pinagbayad ang Samir ng 3 buwang sweldo nito ng 46,080 new Taiwan dollars, plus attorney's fees at reimbursement ng ticket. Hanggang sa umakyat ang Samir sa Supreme Court. Sa desisyon ng Supreme Court, una, illegally dismissed si Joy Cabiles dahil walang valid na cause ang dismissal niya. Para sabihing valid ang dismissal dahil sa inefficiency o negligence, kailangang may mga pamantayan ang employer na dapat matugunan ng empleyado. Pangalawa, na ipaaalam sa empleyado ang mga pamantayang ito. Ikatlo, na ipaaalam ito sa empleyado bago pa man siya ma-assess.
Sa kaso ni Cabiles, wala sa lahat ng ito ang napatunayan ng Samir. Walang ebidensya kung aling work requirements ang hindi niya natupad. Walang ebidensya kung anong efficiency standards ang nilabag niya. Walang detalye, basta sinabi lang na inefficient siya. Hindi po ito sapat. Hindi valid ang dismissal. Wala ring due process. Bago tanggalin ng isang empleyado, kahit OFW, kahit nasa ibang bansa, kailangan ng 2 written notice. Ang notice na nagpapaalam sa empleyado kung anong partikular na akto ang maaaring magdulot ng kanyang dismissal sa trabaho. At ang notice na nagpapaalam sa desisyon ng employer na tanggalin siya. At bukod pa sa mga notices, kailangan siyang bigyan ng opportunity to be heard. Sa kasong ito ni Cabiles, hindi niya alam kung anong work requirements ang hindi niya natupad at walang written notice sa kanya tungkol sa kanyang dismissal. Walang notice, walang hearing, basta sinabi lang, umuwi ka na. Pangalawa, ang sinasabing 3-month salary cap para sa illegally dismissed OFW ay unconstitutional. May provision sa Republic Act No. 8042, ang Migrant Workers Act, na nagsasabing ang OFW na iligal na natanggal ay may karapatang mabayaran ng kanyang sweldo para sa unexpired portion ng kontrata o 3 buwan para sa bawat taon ng natitirang kontrata, alinman ang mas mababa. Ang probisyon na ito ng batas ang pinagtalunan sa korte. At ito ang ginamit ng lower courts para limitahan ang award kay Cabiles na 3 buwan lang na salary. Pero sinabi ng Supreme Court, hindi constitutional ang provision na whichever is less. Dahil lumalabag ito sa equal protection at substantive due process. Imagine, ang lokal na empleyado na illegally dismissed, entitled siya sa full back wages. Pero ang OFW na illegally dismissed, limitado lang sa 3 buwan. Bakit mas mababa ang protection ng OFW kaysa sa local worker? Ang OFW na iniwan ng pamilya na nag-invest ng malaking pera para makaalis ay dapat bigyan ng mas mataas na proteksyon, hindi mas mababa. Kaya sinabi ng Supreme Court, si Cabiles ay entitled sa kanyang sweldo para sa buong unexpired portion ng kanyang kontrata. Hindi 3 buwan lamang. Tungkol naman sa sinabi ng Samir na hindi na sila dapat managot dahil inilipat na ang accreditation sa ibang agency, tinanggihan ito ng Supreme Court. Sinabi ng court na ang lokal na recruitment agency at ang foreign employer ay solidarily liable o magkasamang responsable para sa lahat ng money claims ng OFW. Ibig sabihin, kahit sabihing inilipat mo na ang accreditation, kahit sabihing ang foreign employer ang nagdesisyon sa dismissal, hindi ka makakatakas sa iyong pananagutan bilang recruitment agency. Ang purpose nito ay protektahan ng OFW dahil mahirap para sa OFW na humabol sa foreign employer sa ibang bansa. Kaya ginagarantiyan ng batas na ang local na agency ay mananagot din. Mayroong 3 mahalagang aral mula sa kasong ito. Una, bilang overseas Filipino worker, kahit nasa ibang bansa ka, may karapatan ka sa security of tenure. Hindi ka pwedeng tanggalin ng basta-basta. Kailangan ng valid cause at due process. Ikaw man ay nasa Pilipinas o sa ibang bansa. Pangalawa, kung illegally dismissed ka bilang OFW, entitled ka sa iyong sweldo para sa buong unexpired portion ng iyong kontrata. Hindi lang 3 buwan. Ang 3 buwang cap ay napatunayang unconstitutional ng Supreme Court. Ikatlo, ang iyong recruitment agency dito sa Pilipinas at ang iyong foreign employer abroad ay solidarily liable para sa iyong mga claims. Kahit anong sabihin ng agency, nilipat na namin ang accreditation, ang foreign employer ang nagdesisyon, hindi sila makakatakas sa pananagutan nila sa inyo. Ang bottom line ng kasong ito, ayon sa Supreme Court, ito ay isang kwento ng isang OFW na pinagsamantalahan,
at tungkulin namin sa pamamagitan ng batas na magbigay ng katarungan para sa kanya. Si Cabiles pumunta sa ibang bansa para sa mas magandang buhay. Pinagbayad ng placement fee. Binigyan ng ibang trabaho kaysa na pagkasunduan. Tinanggal ng wala pang 3 linggo at lumaban at nanalo. Ang kanyang kwento ay nagtakda ng batas na ngayon ay nagpoprotekta sa bawat OFW na nahaharap sa parehong sitwasyon. Kung OFW ka o kung may pamilya kang OFW, i-share mo ang video na to. Ang impormasyon na ito ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, si Attorney Claribel Lucila.